Bago tayo humiga sa kama at makatulog na, gawa muna tayo ng content, no? Ito ay ano ko lang po, no? Point of view ko lang to, no? Alright? So, yun nga, no? Nakaugalian na natin na kapag retiree or pag-retire or pag-resign po sa trabaho ng medyo may edad na po tayo is farming na agad yung naiisip natin, no? Na parang stress reliever, no? And at the same time, business na rin siya, no? So wala namang mali po doon. As long as nagawa natin ng tama, na-execute natin ng tama at our sa older age po natin. Pero yun nga, no? Bago ako na punta po sa DepEd, talaga nagfa-farming na po ako ng manok, no? Bebenta ako ng karne noon, native, pure native pa gamit ko noon, no? At saka karne at saka itlog ng manok, no? Kumbaga nung college po ako, binalik ko lang ulit yung hilig ko sa pagmamanok no pagbebenta ng itlog, karne, ayan. No elementary kasi tayo talaga nagbi-breed po tayo ng mga pang-ulam, no? Para at least si mama hindi mahirapan. Ganun po ang ginagawa ko noon, no? So, ganito po, no? Makapagod po ang farming sa totoo lang, no? Magpapakain ka, no? I-monitor mo sila, magpapainom, no? Tapos magpapagawa ka ng mga kulungan, no? Magha-harvest ka ng itlog, magkakatay ka ng manok, no? Ganun po ang mangyayari po sa farming, no? So kapag mas matanda na tayo nag-start, mas medyo hirap tayo kung wala tayong pambayad sa manpower, no? Okay? Mas mahihirapan tayo, no? Kung wala tayong pondo para sa pag-upa sa manpower po, no? Okay? So, plus, mas maganda siguro kung mas maaga natin gawin yung farming business habang bata pa po, no? Habang nagtatrabaho ka, gawin mo na ang farming business. Bakit? Para kung naisip-isipan mo mag-resign or pag-retire ka na, stable na, no? Yung livestock farming business mo, yung livestock farming industry mo, stable na siya, no? May sinusuplayan ka na, meron ka ng buyer talaga, no? Ng itlog, stable na yung pasok ng pera, yung labas ng pera, no? At mas maganda po, mas maaga natin makuha yung stability, no? Yung stability po ng market natin. Kasi kalimitan po sa atin, no? Pag nag-retire, farming agad, no? Wala naman pong mali doon. Ang pinopoint ko lang is, bakit hindi gawin ng mas maaga or ng mas bata pa yung katawan natin, no? Pwede naman. Katulad yung ginagawa po natin, no? Okay? Sa totoo lang po, dapat unang loan ko is chicken layer ang business ko talaga po, no? Itong buong compound namin ni mama noon, iniisip ko na tayuan ng layering business, no? Chicken layer business po talaga to, no? Plan ko noon na magpapatayo ako ng pabahay, tapos andi dito lahat yung layers, no? Magmula dun sa harap. Yan, puno yan ng layer, no? Dito din, no? Yan. Tapos doon, no? Yun yung initial plan ko po talaga noon. Unang loan ko kako, magpapatayo ako ng chicken layer business po talaga. Kasi kako, after 3 years, 4 years, 5 years kung mabayaran yung loan ko, stable na yung market. Pero hindi po gano'n na nangyari, no? Kasi syempre alam naman natin na wala kaming sariling bahay talaga, no? At sabi ko darating yung point na hindi rin namin maipapamana sa mga anak namin yung tinitirahan namin, di ba? Hindi namin maipapamana sa mga pamangkin namin yung yung tinitirahan namin dahil hindi naman sa amin. So yun po, nauna po ang bahay namin. Ayan, bahay ko. Tapos bahay ni mama. Ito pinagtulungan po namin ni ading ko, yung bahay po ni mama, no? At para at least maranasan niya rin na magkaroon ng sariling bahay. Yun po yung initial plan ko po talaga. Yung plan A ko, no? Kaya medyo nabaligtad ngayon, no? Na medyo nagkaedad na tayo. Ang pino-point out ko po dito is, bakit kailangan sa pag-retire nyo pa or pag-resign nyo pa mag-i-start livestock farming, no? Pwede naman na mas maaga, habang bata, di ba? Habang bata po. Kasi, ganun din po yun eh, no? Mas may advantage kapag mas maaga ka nag-start ng livestock farming, no? At an early age. Yes po, no? Pwede nyo pong pagsabayin yan. Ba, kakain nyo lang sa DepEd, no? 22, 23 years old, mag-invest na kaagad kayo sa business, no?
kung sa livestock farming rin ang bagsak ninyo after nyo mag-retire, start nyo na mas maaga-aga. Ayan, mas maaga-aga, no? Ako kung maibabalik ko lang po yung panahon, talaga sa totoo lang po, kung maibabalik ko lang yung panahon, talagang uunahin ko po ito, no? Uunahin ko po ito, no? Para 4 years, 5 years, stable na yung market, dire-diretso na yung pasok ng pera, wala na akong pinoproblema, di ba? Ganun po yun, no? So kung kayo po ay makapag-isip-isip at an early age ng inyong buhay para pumasok sa isang business, no? Specifically yung livestock farming business, dapat unahan nyo na, no? Unahan nyo na. Huwag nyo na hintayin na tatanda pa kayo, no? Huwag nyo na hintayin na magre-retire kayo na medyo mahina na yung katawan ninyo tsaka kayo magi-start ng livestock farming business ninyo, no? Para at least through the years habang kayo ay bata pa at employed, no, ay nai-establish nyo na paunti-unti yung market. Yun po, no? Nai-establish nyo na paunti-unti yung market. Kaya nga ako ngayon medyo hirap na at tinamaan na tayo ng sakit, no? Yan nga sa secondary hypertension, kung di ako nagkakamali, no? Yung unknown ang cause. Ayan po, no? Ako kung may babalik ko lang yung panahon, uunahin ko ang livestock farming business, no? Yung nga lang, talaga hindi naman mangyayari po yun dahil pinanganak naman kaming mahirap talaga, no? At wala kaming namanang lupa, namanang bahay, no? Sakit lang ang namana namin. Kaya talagang mangyayari po na mauuna talaga ang bahay. Kasi gusto ko rin noon na i-secure yung yung final resting place ko. Final resting place namin ni Mama, no? Para at least masasabi namin sa amin to, no? Kahit magbuburang it kami diyan, magtambling-tambling kami diyan, wala makikialam, no? So yun po yung nauna talaga. Kaya medyo na-delay tayo sa livestock farming business po talaga. Pero yun nga, sabi ko, no? Ito ang point of view ko is para sa mga viewers natin na mabata-bata pa na nag-iisip, no, na pumasok sa livestock farming business, wag na kayo mag-isip, pasukin nyo na agad. Yes po, kasi food security itong business natin eh. Bibilhin at bibilhin. Itlog ng manok ng pugo, karne ng pugo, karne ng manok. Bibilhin at bibilhin po. Kasi pagkain yan, no? Pagkain po yan, no? At necessity po siya, lalo sa manok, no? Magkatay ka ng 5, wala pang isang oras, sold out na yan, no? So kami ni Mama, ganun ang gagawin namin, yung mga nasa kabila na manok, is bahala na sila magparami sa sarili nila doon, no? At every March, katay yan, no? Marami tayong kakatayin, tapos ibebenta, no? Lalo yung mga extrang mga lalaki. Alright? Yun po yung point of view ko. Huwag nyo nang hintay na mag-retire kayo bago nyo simulan, no? Pasukin yung livestock farming. Dahil ito matrabaho po ito. Marami kayong i-work out dito. Hindi lang yung mga facilities na yan, no? Hindi lang po yung market na yan, kundi yung process, no? Kung paano alagaan yung mapipili ninyo na livestock po. Yun po yun. Yun yung isa sa pinaka-challenging po dito. Lalo na kung papasukin nyo po ang livestock farming, no? Tapos, wala kayong idea or kakaunti yung knowledge nyo tungkol sa pag-aalaga ng livestock na napili ninyo. Yari, no? It takes time, no? It takes years para ma-master nyo po, no? Ang gagawin ninyo, no? At wag nyo kakalimutan, no? Kapag pumasok po kayo dito na sa livestock farming business, bata pa lang kayo, pasukin nyo na. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano na, pag-retire ko, dapat may farm ako. Mayroon akong manok, may pato, may pugo, tapos lahat ng itlog, ibebenta ko, ganun, ganito, ganyan, no? Kung kaya nyo naman gawin, kung kaya nyo naman pondohan at an early age, or mas maaga pa, after nyo maisipan na mag-resign or mag-retire, gawin nyo na. Yes po, gawin nyo na. Para at least sumasahod kayo, tapos kumikita pa kayo. 'Di ba? So, there's a big chance na kayo po ay mas giginhawa ng mas maaga-aga. No? Hindi katulad ko na ngayon ko palang nararamdaman paunti-unti. Hindi naman ako mayaman. No? Hindi naman sobrang laki ng mga savings ko. At least may savings.
at may kita araw-araw, no? Sabi ko nga kung may babalik ko lang ang panahon, boy, no? Inuna ko to. Actually po, yun nga, sabi ko, ang plan ko dito is chicken layer business ang itatayo namin ni Mama rito, no? Naalala ko, meron pang kubo-kubo si Mama rito sa gitna. Yan, dyan sa gitna, no? Pag hapon, nung college po ako, once in a blue moon, nagpupunta kami rito ni Mama, no? Nagkakamping kami, no? Hindi pa ganito itsura nito, marami pang talahib, no? Kakamping kami, tas usap-usap kami ni Mama, dito kami kumakain, dito kami natutulog noon, kahit kubo lang. Kako, gusto kong ma-feel yung lugar, no? Ano ba yung pwede kong gawin dito sa lugar na ito para at least makapag-generate kami ng pera. Yun nga, no? Yun naisip namin talaga ni Mama. Kako, pag ako na in sa DepEd, no? Ito ang unahin ko, chicken layer business talaga, no? Chicken layer business. Puno na sana ng manok to, no? Kung meron na kami naman ng lupa, bahay, rekta po kung yung loan ko mapupunta sa business, no? Yun nga, sabi ko, hindi naman kami pinanganak na mayaman, no? Kaya yung iba, no, na nagsasalita na baligtad yung ginawa mo, nauna ang bahay, nauna yung pagpapatayo ng bahay kaysa sa business, dapat unahin mo yung business, no? Eh hindi naman po kami katulad ng iba, no, na ang daming lupa, ang daming bahay na minana sa magulang. Eh kami naman po wala talaga, no? Sige, may business ka, matutulog ka naman sa manukan. 'Di ba? May business ka, matutulog ka naman sa kulungan ng pugo. 'Di ba? So may point naman ako, 'di ba? May point naman ako. All right? So yun po, no? Yung farming business, wag niyo siyang isipin as trabaho or isang option kapag nag-resign or nag-retire kayo. No? Gawin niyo ng mas maaga para mas maaga kayong makapag-establish ng market, mas maaga kayong kumita, mas maaga kayong makapag-ipon, no? So masahod kayo and at the same time, no, pasok lang ng pasok ang pera, no? Diyan sa livestock farming business ninyo po, no? So yun lang, point of view ko po to. Point of view ko po to. Kung may magre-react, bahala kayo, no? I-respeto ko, no? At ako naman, sinabi ko naman sa una video is my point of view para maliwanag tayo, okay? So wag niyong iniisip na ang farming business is a retirement work, no? Is a retirement business. Kung mas maaga niyong magawa, mapondohan, mabigyan ng puhunan, gawin niyo na habang mas bata pa kayo, no? Early 20s, mid 20s, mas maganda. Mas maaga po kayo makakapag-ipon, no? Dadating yung time na sumasahod kayo sa trabaho tapos yung kinikita nyo sa farming business, hindi nyo na nagagalaw. Doon na umiikot, no? May savings na, ipon na lang ng ipon. Ganun po yung pinupoint ko, no? Para through times, no? Every year, lumalaki na lumalaki yung net mo. Yung income mo. Ganun po, no? At ako nga, kung ako may babalik ko nga na sabi ko sa inyo, is mauuna talaga to. Mauuna talaga. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!